Gumagawa na nga po ng aksyon ngayon ang PDP Laban para aksyonan ang matinding dayaan, overvotes, yung iba yung lumalabas sa resibo, yung mga delay no sa nangyayaring eleksyon. And of course, gaano kalaki po ba yung overvotes na nalaman po natin, mga kababayan po natin? Yung kabuuan, halos umabot ng 18 million ang overvotes and 16.8 ang overvotes sa mga senatorial candidates pa lang. So napakalaki, no? Kaya marami sa ating mga kabayan ay nagdududa, may dayaan po ba? Kaya ang kanilang panawagan ay dapat magkaroon ng manual counting para magkaroon ng transparency. Ika nga, ang sabi po ng mga miyembro ng PDP na hindi nakapasok, no, sa top 12 ng 2025 midterm senatorial election, hindi naman sila humahangad, no, na sila ay maupo sa pwesto, hindi man sila humahangad, no, na sila po ay maging senador dahil tanggap naman nila yung pagkatalo. Pero ang gusto lang nila patunayan na wala talagang nangyaring dayan. Lalo na po diyan kay Pastor Kibuloy, consistent, no? Lagi siyang nasa ranking ng 42. Attorney Vic Rodriguez, ang ranking niya sa survey is 23. Ganon din ang lumabas sa resulta, no? Parang naka-program na, no? Although hindi naman natin sinasabi na 100% nagkaroon ng dayaan, pero malaki po yung ating paniniwala na talagang may dayaan. Kaya ang solusyon para maging malinaw, no, para sa atin lahat, and of course, bumalik po yung tiwala ng taong bayan sa talagang credible na eleksyon, no, sa pamumuno ni George Erwin Garcia, ay dapat magkaroon ng transparency and dapat magkaroon ng manual counting. Diba? And mismo po, no, na nalulungkot nga po at dismayado, galit siguro din, itong si Atty. Lambino dahil siya mismo ay naka-experience, no, ng failure, kumbaga, yung kanyang pagboto. Dahil binoto niya yung sarili niya, binoto niya yung PDP, hindi lumabas sa kanyang resibo, pati yung kanyang asawa. At ibang pangalan yung lumabas. So, kung naghahanap si George Erwin Garcia ng lehitimong patunay at ebidensya, ito po. Ang patunay ay yung mga miyembro mismo ng PDP and Attorney Vic Rodriguez, of course, mga kababayan po natin. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and share and of course, mag-follow, mag-subscribe na rin para sa ating social media platform, Facebook and YouTube, no? Para lagi po kayong updated sa mga bagong update na nangyari sa ating bayan. Let's go! Panoorin natin. Inyong lahat. As clearly pointed out by Attorney Torion, I am here as an adopted candidate of PDP and to lend my full support sa gagawing hakbang ng PDP na nag-adopt sa akin. And at the same time, I am here for the simple reason that I cannot be oblivious to the observation, the call and the plea of not just who voted for me, but for the many other voters na nakita itong napakaraming irregularity, anomalies ng nasaksihan nating lahat nitong nagdaang halalan. And yung ating mismong Commission on Election should also be not oblivious to the observations of not just one party, not just one or two candidates, but rather the observation prevailing as even up to this very moment ng maraming mamamayang Pilipino. And we are tired of every election, pagkatapos na lamang ay laging kinikwestiyon yung integridad at kredibilidad ng naturang halalan. So it's time, and I ask the newly elected legislators, both houses, sa Senado at sa Kongreso, na amindahan na natin itong automated election system law sapagkat ang sinasabi naman talaga ng ating saligang batas, secrecy in voting pero full transparency pagdating sa counting. At marami naman na tinulungan ang ating butihing Vice President Inday Sara Duterte na nagwagi. Marami naman na inendorso si Pangulong Duterte na nagwagi. Tingnan naman natin kung sila how will they respond into the call of the many people. Balik na tayo sa manual counting sa precinct level at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta pagkatapos bilangin ng mano-mano sa precinct level. After all, yung automated election law, kaya naman ito ipinatupad at naipasa upang iwasan yung naging masaklap na experience nating mga Pilipino noong 70s and 80s, even up to the early 90s, yung ballot box snatching.
yung ballot box stealing at yung mga violence at the precinct level counting dahil nabilangan ng tama yung boto sa presinto, subalit nawawala yung ballot box. And to address that anomaly experience in the past, balik sana tayo sa manual counting sa precinct level at ang transmission na lamang ang automated. And I call on the many new and incoming, the re-elected senators and congressmen and women na natulungan ng malaki ni Pangulong Duterte sa kanyang endorsement at ni Vice President Inday Sara Duterte. We have 3 years. At itong 3 taong ito, sana ay gawin nila yung nararapat nang sa ganon matuldukan na yung lack of transparency, lack of accountability, lack of integrity and credibility in the conduct of our elections. Yun lamang, and again, I am here to lend support, my full support sa gagawing hakbang ng PDP at ng aking mga kapwa kandidato sa Duterte 7. Yeah. So, ayan po mga kababayan po natin, actually, no, napakasayang talaga na hindi nakapasok, no, itong si Attorney Vic Rodriguez. Pero ganun pa man, meron tayong pagdududa. Gusto pa rin natin tanggapin na talo at gusto lang po natin magkaroon talaga ng transparency. Kasi kaduda-duda kung 16.8 million po yung walang ang overvote. So napakalaking numero po ito. Malay natin, lahat yan ay napunta po sa Duterte 7, no, na hindi po pinalad na makapasok sa Magic 12. So ganoon pa man, napakaganda po, no, yung suggestion ni Attorney Vic Rodriguez na dapat ibalik na lang sa manual counting and yung automated na lang, no, yung via online or electronic or ano ba yung term na gagamitin natin diyan, no, is yung pag-transmit na lang ng resulta. Pero yung botohan, yung counting is manual para talaga makita po natin, no? Makita po natin. At gaya na sinasabi ko, napakaganda po yung suggestion ni Attorney Glenn Chong. At sa mga susunod na araw, sana po is makausap natin, no, personal, and ma-interview natin si Attorney Glenn Chong patungkol po sa mga isyong ito. And puntahan natin, mga kababayan po natin naman, no, si Attorney Lambino. Dahil siya mismo ang na-experience, no, kung paano po pumalya itong makina na ginastusan ng million or billion pa ng gobyerno ng Pilipinas, pero kaduda-duda at walang transparency sa resulta ng eleksyon. Well, tulad ng nabanggit ni Attorney Jimmy, Attorney Vic, at ni Attorney Bobet, no? Itong umiiral na sistema ng pagboto, pagbilang at saka pag-canvas hanggang sa madalas sa National Board of Canvassers sa Comelec, napaka-depektibo talaga. Nakita ko mismo, naranasan ko mismo sa eleksyon na ito. Yung itong teknolohiya, itong makina na kinuha ng Commission on Election ay questionably talaga. Mismo ako nakaranas, experience. Pumoto ako, inilapan ko yung balota, maingat ako, hindi nagkaroon ng overvote. No? Sinaksak ko yung balota, sa makina, ayaw kainin, inulit ko ayaw kainin. So tinawag ko na lang yung chairman ng BAI, ikaw na nga yung maglagay sa balota. Kinain naman yung balota. Paglabas ng resibo, blanco. Wala. Ayan ang sakit po mga kababayan po natin ikaw mismo na tumatakbong senador, no? Na-experience mo yung kapalihan ng makinang ito. Naginastusan ng milyon o sabi ko nga baka bilyon pa. Hindi lang po si Atty. Lambino, si Atty. Vic, no? Sira din yung kanyang ICM. Si Bongbong Marcos, 2 beses niya na pinasok yung papel, ni-reject. Kaya tumawag po siya ng BI. So, diyan natin makikita na palyado po yung makina. So, kung palyado yung makina na ginamit po sa ating halalan for 2025, ilalo tayong magduda na posibleng depekto ang resulta ng 2025 midterm election. So, anong solution? Manual counting. Ang tanong, tanggap ba ng buong PDP na may nanalo naman sa kanila at may natalo? Yes, tanggap. Pero hindi matanggap ng taong bayan ang nagiging resulta. Kaya gusto yung transparency. Pero magkano po yung gagastusin? Tangina mga kababayan po natin. 300 million para sa recount. So sinong gagastos yan? No? Kaya kung walang pundo ang PDB para mag-request ng pa-recount, so I think taong bayan. Dahil ito po is mandato po ng Comelec na patunayan na talagang walang nangyaring dayaan and legit po
yung lumabas na total counts of votes for 2025 midterm election. Tapos, merong silang ginawa, yung card na hawak ng chairman ng BAI para maka-issue ng receipt. Ando doon yung technical person ng COMELEC. May lumabas na resibo. Ang resibong lumabas, yung mga kandidatong hindi ko binoto. Wow. Dahil sila ay kandidato. Ayan, masakit ha. Iba yung binoto mo, o sarili mo yung binoto mo, kalaban mo yung lumabas. George Erwin Garcia, paano mo ipapaliwanag yan na hindi nangyayari yung mga ganyang klase? At hindi niya rin aaminin ni George Erwin Garcia yung patungkol sa mga free-sheeted na mga balota. Pero may mga nag-complain yan. Overvotes, ayaw niyang aminin. Yung ibang pangalan, ayaw niya aminin. Paano yung experiences mo? Ni Atty. Labino, documented yan, no, ng mainstream media. Kandidato sa kabilang partido, kabilang grupo. Sa senador, wala kahit isa sa amin ang lumabas, pati pangalan ko, wala. Yan. Doon sa mayor na kandidato yung asawa ko, hindi rin lumabas yung pangalan, iba yung kalaban ang lumabas. Yung mga kandidatong konsihal doon sa amin na hindi ko naman binoto, sila rin ang lumabas. So inulit na naman. May lumabas na namang resibo. Iba na naman na lumabas na resibo. So, kung ako mismo ay naging biktima nito, at ako mismo, nakita nyo naman sa aking inilabas sa Facebook at TikTok account. No? So, pinirmahan ko na lamang yung mga 3 resibo na yon at iniwanan ko sa BOI. Ito, maliwanag na yung sistema ng inadapt ng komisyon, teknolohiya na ginamit po dito, hindi nagbibigay ng tama na aktwal na lalabas yung boto ng ating mga kababayan. Lagi nating sinasabi, democracy is sacred only if the votes of the people will be properly counted, canvassed, and the result will be those who deserve to be elected will come out. Hindi po ganun ang nangyari dito. At hindi namin sinasabi na lumabas kami ngayon because we believe that we won the election or what. Lumabas po kami ngayon para hindi namin pwedeng i-frustrate yung daan-daang libo o milyon na mga botante na tingin po nila ay talagang maanumalya itong halalan na ito, depektibo itong mga makinang ginamit at hindi lumabas yung tamang kagustuhan ng ating mamamayan. No? But we are not here to ask for deferment of the proclamation or to stage an election protest or what. No. Andito po kami para sabihin sa mamamayang Pilipino, tulad ng sinabi ni Atty. Torion, kung depektibo naman itong sistemang umiiral sa pagboto, pagbilang, pagkanbas, ano pang sasabihin natin? May demokrasya pa ba sa Pilipinas kung ganito yung sistema ng eleksyon? So tulad ng sinabi ni Atty. Vic, panahon na naripasuhin natin itong mga umiiral na mga batas, patakaran pagdating po sa halalan. Kung gusto pa po nating manatili ang tunay na demokrasya na sistemang umiiral sa ating bansa. Iyon ang dahilan kung bakit po kami lumabas po ngayon. Para ipahayag yung aming damdamin at damdamin ng mga milyon-milyong Pilipino na nakita nila kung ano yung sistematikong pattern na lumalabas na resulta ng eleksyon. So, ayan po mga kababayan po natin mismo ha, yung nagsasalita ngayon at nananawagan ng transparency at gusto makita kung ano talaga ang resulta ng eleksyon. Dahil hindi dahil hindi nila matanggap yung pagkatalo, hindi dahil kalaban sila, no? Kundi ang gusto po nitong Duterte 7, no, na hindi pinalad na makapasok sa Magic 12, ay gusto magkaroon po ng transparency. At hindi lang actually panawagan yan. Actually, itong mga senatorial candidates na ito ng PDP, ayaw naman talaga nila. No? Personal na nakausap natin yung mga yan, ayaw naman talaga nila, no, na maghingi pa ng ganitong klaseng manual counting kasi napakagastos. No? Siyempre, mahabang proseso yan at masasayang po yung oras nila sa pagpapalo up ng napakahabang proseso. Pero sila po ay actually, no, ay parang nagkakaroon ng pressure. Dahil ang karamihan po ng ating mga kababayan ay nanawagan po sa kanila na mag-apila na magkaroon ng manual counting. Dahil tayo po bilang mga ordinaryong Pilipino, ano pa yung boses po natin, no, na pakinggan ng COMELEC. Kailangan talaga may mga leaders, no,
na manguna. And sila po ngayon ay pinapangunahan po nila. And we are grateful, mga kababayan po natin, no, na may mga leaders na handang pangunahan ang mga ganitong klaseng panawagan dahil po sa kanilang pagtupad ng kahilingan din po ng mga botante. Dahil karamihan po is botante talaga, no? Kahit pa siguro tama yung kakalabasan ng resulta, magtugma po sa lumabas na resulta ngayon na nilabas ng COMELEC, at least magkaroon lamang ng transparency. Yan lang po, no? Kasi mahirap na ang boto po natin ay napakasagrado. Minsan na po tayo nagkaroon ng pagkakataon na mapantayan yung karapatan ng mayayaman, yung bumoto tayo ng isang beses. Pero alam mong excited ka na makita mo yung resibo ng binoto mo, ibang pangalan yung lumabas. So, yan po yung napakasakit. At ramdam po natin ang maramdaman po ni Atty. Lambino. At karamihan pa sa ating mga kababayan na halos umabot ng 17 million po yung overvotes for the senatorial candidates, and for nationwide ay umabot po ng 18 million. So napakalaking boto po yan. At ang karamihan po na nagrereklamo na overvotes ang lumabas sa kanilang resibo ay bakit bumoto sa Duterte o sa PDP. Bakit yung mga ibang bumoto sa Alyansa, no, o sa Pinklawan ay hindi naman nila naranasan yung overvotes at yung mali yung lumabas na resibo? Bakit karamihan is Duterte supporters or PDP supporters? So, yan po yung isang katanungan na dapat sagutin at ipaliwanag ni George Erwin Garcia. Hindi magpalusot ng magpalusot, kundi sa pamagitan ng manual counting para malaman natin ang tunay na resulta ng nangyaring 2025 midterm election. Mabuhay po lahat ang mga kandidato, no, natin sa PDP na naninindigan at gusto rin po magkaroon ng transparency sa resulta po ng halalan ngayong 2025. So, mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan po natin, muli magkaisa po tayo at sana po, no, hindi po ito baliwalain ni George Erwin Garcia at patunayan niya na tama ang kanyang sinasabi na malinis ang nangyaring eleksyon. Maraming salamat.